So, next tayo guys, number 42. So, let's say meron naman tayong logarithm ng 16 to the base 8 minus logarithm ng 8 to the base 16. So, paano naman to ginagawa? Punta tayo sa logarithm muna ng 16 to the base 8. Then, equate lang natin ito sa x or any variable na trip mo. So, x na lang na. Then, magkakaroon tayo dito ng 8 over x pag transform natin to exponential equal 16. Then, pagparehasin lang natin yung bases. So, yung 8 pwede i-rewrite as 2 cube. Tapos, naka-raise to x. Equals yung 16 magiging 2 raised to 4. Sundan. So, magkakaroon tayo ng 3 times x, that is 3x. So, copy na lang natin yung exponents, guys, kasi equal naman yung base. So, divide lang natin by 3. Then, makakuha tayo ng x equals 4/3 para sa logarithm ng 16 to the base 8 natin. Then, pagdating naman sa logarithm ng 8 to the base 16, same process. Equate mo lang sa x. So, magkakaroon ka ng 16x, 16 raised to x equals 8. Then, same process, magkakaroon ka ng 2 raised to 4 na naka-raised to x equals 2 cube. Then, magkakaroon ka ng 4x equals 3 kasi same bases. Then, divide by 4. So, magkakaroon tayo ng x equals 3/4. So, ngayon meron tayong logarithm of 16 to the base 8 which is 4/3. So, magkakaroon tayo ng 4/3 minus yung logarithm ng 8 to the base 16 which is 3/4. So, ngayon, dissimilar fraction, kunin mo lang yung LCD. So, yung LCD nito, that is 12. So, 12 divided by 3, that is 4 times 4, magiging 16. Minus yung 12 divide 4 which is 3 times 3 magiging 9. And yung 16 minus 9 that is 7. And over 12. So ito yung magiging sagot. Wala siya ginagawa. Ganon din butterfly method. Oo, depende yan. Maraming ang ginagawa eh. Pero basta, ang trip niyo, bahala kayo sa buhay niyo. Basta subscribe kayo tsaka follow kayo na ako doon. Ha? Wala na akong maisip. Ano pa? Yung same